Hello mga ka-farmers, kabukid. Nood muna tayo ng magandang episode na ngayon. Bagong upload lang po ng Jessica Suo. Maganda po to. Isa naman nating kababayan na mahirap din, magsasaka din, na natulungan ni Ma'am Jessica. Kudos po kay Ma'am Jessica. So nood po tayo mga kabukid at ma-inspired naman tayo sa storya na. Pas muna tayo sa relax muna tayo sa pagsasaka. Kinabubuhay ng isang pamilya sa Cebu, napakadelikado para sa mga bata at sa kanilang ina na 5 buwang buntis. Ang mga buntis, lalo na yung mga masela ng pagdadalang tao, kalimitang halos hindi na pinakikilos o pinagtatrabaho. Pero ang 5 buwang buntis na si Ginalyn, sumusuot pa sa masukal na bundok sa Cebu. Nagkakarga ng mabigat na sako ng uling. At pasan-pasan pa sa kanyang balikat ang isa sa kanyang kambal, ang 2 taong gulang na si Jean. Na, kupot mama ha. Kitagak ka. Kupot raman po siya sumbuhok ma. Kay basi niya, tagak unya sila. Wah, ate! Hinay ta kay mabasa. Dangog. Kalkulado ang bawat kilos dahil hindi lang kabuhayan at buhay nilang mag-ina ang nakataya, kundi pati na ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ni Ginalyn. Ato na tamian? Paglikay ra po ko sa kanang mga dangog-dangog. Mangupot ra po ko sa mga kilid-kilid para dili ko maslide nga nagkarga ko sa uling pod. Kupot. Kilisod kindan. Tanghali nitong linggo, inihanda na ni Ginalyn ang lulutuing kahoy na gagawing uling. Umog-umog ang karton. Kasama naman niyang si RG, nagkasugat ang leeg dahil sa isang aksidente, kaya hirap itong makapagbuhat. Risay ni siya, buto siya. Muragulig ka ng kubra. Kasama ang kanilang kambal sa araw na ito, babalikan nila ang inihandang uling para isako at ibenta. Mabasa ka diha niyan. Kupot mama niyan. Kupot ba? Kupot mama. Kay dangog, aray nagbasa ako chinilas. Samot ni kadangog ron. Pasado 8:00 ng umaga nung narating ni Ginalyn ang ulingan. Dito na niya hinukay ang isinalansang nilutong kahoy na tinabunan ng lupa at abo. Tikas. Amora na idaplin. Magtaras bata kay hindi mo ko kakuan diya kay abog. Infection mo yung samad. Lingaw-lingawon para dili kay mo samok sa mo ang gitrabaho. Diri. Dahil ulingan ang nagsisilbing palaruan ng mga bata, punong-puno rin sila ng uling. Ma'am, dati nga nagpaho sila.
Oo, kato si Gian. Ingon siya agay, butoy. Nakabutoy na ang kanang paso sa uling. Nabalakasad ko sa ilahang health nila, sir, ba nga makahanggap og abog sa uling kay abog man kaayo. Munggoy laing makabantay. Bugawan. Sobrang kawawa ba yung dalawang kambal? Kakadurog talaga ng puso tingnan. Ang mga isinakong uling, ibinaba nila sa kanilang bagsakan. At dahil may kapansanan sa leeg si RG, si Ginalyn na ang mag-isang nagpapasa nito. Ansa ka? Na ang bigat, lagpas 30 kilo. Kanang inig kuan ma'am, habwa sa uling kay napay mga kayo ba o kanang karga sa uling kay bugat. Kung maghakot tayo na ma'am, naagay mga kung walo kasi ako na sa mga 5 kabalikan. Naninguha raman po ko sir nga dili lang ko mag-amping na po ko kung kagalingon ba kay para dili po makuhaan ano. Hilak din na siya kay gusto siya mutungtong sa ibabaw. Lisod ma'am kay namay daan nga kanang dito nadapit sa kanang dayon tabok sa sapa, medyo dangog siya. Hinay ta kay mabasa, dangog. Usap ka. I-dance niya. Sige. Agay. Wala na po sa ta. Agay. Iganahan sa siya karga, oy. Kiss mama, be. Pawa ka, baby. Dito. Paningkamutan ako, ma'am. Nga dili sila mapariha sa kuha, ma'am ba? Ang ako, pangandoy para nila makauman og eskwela. Naluoy, ma'am. Kay, kuanan yun nila ang kalisod ba? Kuwari doon. Put na. Uy, kapoy. Kapoy ka. Ako lang. What's that? Linti sa tahado. Wala pa ko nakapa-ultrasound man, sir, kay tungod sa kakuwang po sa budget. Ang ibinabang 4 na sako na ibenta nila sa halagang 60 pesos. Tag 15, sa isinta. Usay, makaila ko mamay, kay magsiging siya, lihok siya, kay wala man din naman ko katrabaho. Nung panahon nga wala pa to iyahang liog nga nagmumo siya. Pag-atiman po niya mga anak niya ba niya. Karon nga nagkinahanglan siya namo. Mo nang wala jud kumubiya sa iyaha, ma'am. Suma-sideline din sa pagtitinda ng barbecue si Ginalyn. Naisipan ko siyang kinuha na mag-apay-pay. Kasi kita ko kung paano siya naghihirap. Ang kita niya rito kada araw, 100 pesos. Ano na ako mga anak ba nga. O panalitan, mag-give up ko. Saan na lang kitaas, maupangandoy para sa ilaha, ma'am. Ipon ko po para sa pagpanganak. Yan po yung dahilan kaya nagdodoble ako ng kayod. 1.7 lang, sir. Magkano yung target niyo? Sa mga kahit 5K lang, sir. Okay na. Ang kanilang mag-anak, ipina-check up na ng aming programa. Pag palaging exposed sa usok ng uling, pwede kasi magmalanggap ng bata yan. Pwede sila magka-pneumonia, worse, magka-cancer sa baga. Uwan po dito, malapit kasi sa brain, pwedeng mag-worse yung infection. Buti na lang nag-heal na siya. Saan naman sakit dito? Sakit dito. Sabat ang dok. Ilang sako ng uling yung Duha. buhat mo? Hindi talaga advice na magbuhat siya kasi bubo siyang miscarriage kasi sa various venous activity niya. Ipina-ultrasound na rin namin si Ginalyn. Baby girl, ha? Puro na babae. Babae lahat?
resulta sa ultrasound pa. Gasyan mong gyapon sa Ginoo. Angel na. At para makabawas sa gastusin sa panganganak, binigyan din sila ng aming programa ng grocery items at cash gift. Gustong ibigay na free cookery training with toolkit. She is already a member po ng existing livelihood program po. Lahat ng kita ng livelihood po, meron ka pong part doon. Thank you po sa KMGS. Sobrang saya, sir. Ang pag-uuling, nag-i-emit siya ng fumes that will contribute to the greenhouse gas. Delikado yan sa ating forest. More than 50% ng kalababayan natin ay nasa informal sector. Huwag mo lang magbibigay sa kanila ng maternity leave. Kasi pag hindi sila kumayod, hindi naman sila kakain. Dapat tiyakin ng pamahalaan, libreng serbisyo para sa prenatal, postnatal, at saka libreng paanak. Sa araw na ito, hindi na sa ulingan naglaro ang kambal nilang mga anak. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, ipinasyal sila ng aming team sa isang oceanarium. Sa ilaha kong kuwag kusog. Pero ako rabiya usan rin. So, kinahanglan ako ni kamot po. Marami pa tayong mga kababayan na para lang kumita, sumasabak at sinusuong ang kahit na anong trabaho, gaano man kadumi o kadelikado. Hinay ta kay mabasa. Nangog. Sana magkaroon ng mas maraming magandang oportunidad para ang mga katulad ni Gina Lynn at ng kanyang pamilya mas ligtas ding makapaghanap buhay.